Salamat sa Panginoon, salamat sa Diyos sa buhay. Puri na ang kanyang pangalan na magpakilang kailangan sa pangalan ni Jesus muli po. Mga minamahal na kababayan, sa inyo pong lahat, magandang gabi po. Bawat isa at narito na naman po kami na may bahagi po yung kanyang kabutihan, lalong-lalo na po yung mabuting balita ng Panginoon sapagkat ito po yung napakahalaga sa panahon po natin ngayon sapagkat pasama na po ng pasama ang sanglibutan. Kaya salamat sa Panginoon, salamat ng kabutihan niyo po sa atin sa araw-araw, pag-iingat niyo po sa atin sa kalakasan, pagpapatawad ng Panginoon sa ating mga kasalanan. Muli po sa inyo po lahat, inalinyan po namin kayo na samahan niyo po kami. Ating po tuloy-tulayin po ang salita po ng Panginoon. Kadariban po at dito po natin kapatid at po. Muli po mga kababayan, mga minamahal, sumayin niyo po ang kapayapaan ng Panginoon at nawa sa gabing ito nasa patuloy tayong kapayapaan at kaayusan ng ating buhay. Muli po kami po nagpapaanyaya sa inyo na halina po kayo, tayo magsama-sama na makinig ng salita ng Diyos dito po sa programang ito. Kaya halina po kayo mga kababayan, tayo po magbulay-bulay ng salita ng Diyos sapagkat ayon nga po sa aklat ng Awit 1 hanggang 3, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni naupo man sa upuan ng mga manlilibak, kundi ang kanyang kasiyahan ay sa kautusan ng Panginoon. Kaya mapalad po ang tao mga kababayan na nagbubulay sa salita ng Diyos. Kaya muli po, God bless po sa inyong lahat. Yun nga po, napakaganda nga po na tayo po ay kumbaga sana nakikinig po ng salita ng Panginoon. Sapagkat sa panahon po ito na nakikita po natin balita po na magulo na po, isang labo, isang libutan. Marami na pong gumagawa ng masama. Kaya samantalahin po natin ang panahon. May panahon po. At ito nga po sa aklat po ng unang Timoteo, sa kabanatang 1, ito po sa unang Timoteo, kabanatang 2, talatang 1, patuloy po ang sabi po rito, unang-una nga sa lahat ng mga bagay, ay inaaral ko ng manaing manalangin, mamagitan at magpasalamat na pagkukul sa lahat ng mga tao, ang mga hari at ang lahat na nangasa mataas na kalagayan, upang tayong mga buhay na tahimik at mayapa sa buong kabanalan at kausayan. Ito'y mabuti at nakalulugod sa Panginoon ng Diyos na ating tagapagligtas, na siya may ibig na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at makaalam ng katotohanan. Salamat na po. Tignan niyo po, ang ibig po ng Diyos na ang lahat po ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Dito po sa unang pinasa ko po, talatang 1, na ang sabi po rito ni Apostol Pablo kay Timoteo na kanya pong inutusan o inaralan na ang sabi po rito ay una-una nga sa lahat ng mga bagay ay inaaralan ko na manaing manalangin. Napakalaga pong manalangin. Mananalangin hindi lang po sa sarili po natin, hindi sa pamilya, kundi po sa lahat po ng mga tao. Mamamagitan at magpapasalamat na tungkol sa lahat ng mga tao. Sino po mga tao na ipapanalangin po natin? Ang mga hari, ang mga nasal, at ang lahat ng mga mataas na kalagayan upang tayong mga buhay na tahimik at mayapa sa buong kabanalan at kausayan. Para po tayo mabuhay ng tahimik at mayapa, panalangin po tayo. Panalangin po natin mga hari, yung mga nangasa mataas na kalagayan. Yun po yung utos na inaaral po. Sabi po ito ay mabuti. Mabuti pa ng manalangin. At nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Yung palang pananalangin ay nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Sapagkat ang ibig na po ng Diyos na ang lahat po naman tayo maligtas at makaalam po ng katotohanan. Marami po kasi na yung mga tao po, lalo na po yung mga nagpapakilala sa Diyos, marami po nagtuturo na po na hindi po katotohanan.
Ang iba po hindi po kaligtasan, kundi pinabangan lang po yung kanila pong iniisip kung paano sila magkakaroon ng maraming member. Sila po ay kung saan magkakaroon ng maraming member. Kaya nawa po mahabang po ng mga Diyos na katiwali. Yun nga po mga kababayan, na ang nais nga po ng Diyos ay ang lahat ng mga tao ay maligtas at makakaalam ng katotohanan, sapagkat ang katotohanan lamang po ang makapagliligtas sa atin. Kaya nga po, ano po ba yung katotohanan? Ang katotohanan po yung salita ng Diyos, kasi yan po ang nakasulat sa Juan 17. Yan po ay madalas na po nating binabasa ito, ngunit ito po yung tunay na dapat pananaligan ng isang tao, na ano ba ang tunay na kaligtasan. Kasi sabi nga po, ang ng Diyos ay ang lahat ng mga tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Marami po kasing nangangaral, may nangangaral po dyan na umanib kayo sa iglesia, maliligtas kayo. Malibang kayo'y umanib sa iglesia, hindi kayo maliligtas, sabi ng mga ibang ministro dyan. Pero ang aral naman po, sinungalingan. Pinapaasa lang ang tao sa kanilang mga pangako na kapag umanib kayo sa kanila, maliligtas kayo. Hindi po tayo maliligtas sa kasinungalingan, mga kapatid. Ang makapagliligtas po sa atin yung katotohanan. Kasi po, makikita naman po natin unang-una sa pamumuhay, sa buhay ng mga leader, ng mga namumuno, ng mga nagtuturo. Sila, sa bawat pagtuturo, yung iba, may sahod, may sweldo sa kanilang mga itinuturo sa mga tao. Yung mga pinuno naman nila nagpapayaman, lumalago ang mga ari-arian, dumarami, hingi ng donation sa mga politiko, lalapitan ng mga politiko para iboto. Yan po bang mga ganyang samahan ay makapagliligtas po ba sa atin yan? Ang makapagliligtas po yung katotohanan, mga kapatid, mga kababayan. Ang makapagliligtas po sa tao yung katotohanan, hindi po sa sekta o sa mga samahan na may mga maling aral. Marami po kasi ngayon sa panahon natin ngayon na mga nag-aangkin na sila yung nasa katotohanan, pero ang aral naman po kasi sinungalingan. Ito po yung sinasabi ng Panginoon sa Kristo na sa Juan 17 talatang 17, ito po ang nakalagay: pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo katotohanan. Ayan. Wala pong ibang dapat sumpalatayanan ng tao upang maligtas, ayon sa Timoteo na binasa kanina nating kapatid, na ang nais ng Diyos, ang lahat ng tao'y mangaligtas at makaalam ng katotohanan. Ang katotohanan po, mga kababayan, yun yung sinasabi ng Panginoon sa Kristo na ang salita ng Diyos ay katotohanan. Katotohanan po sino po ba yun? Ano po ba yung salita ng Diyos? Ay sinabi ng Panginoon sa Kristo sa 14, Juan 14 talatang 6, ano po? Sabi rito ng Panginoong Kristo, sabi niya, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kanina binasa natin, ano po? Yung binasa natin, kapatid, ang nais ng Diyos ang mga tao'y mga ligtas. Paano maligtas? Makaalam ng katotohanan. Kailangan talaga pong makaalam ng katotohanan. Ano po yung katotohanan? Sabi ng Panginoon sa Kristo, pakabanalin mo sila sa katotohanan.
ang salita mo'y katotohanan. Ngayon, binanggit ng Panginoon Kristo dito sa Juan 14:6. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Marami pong tao na bumabanggit sa talatang ito. Kabisado po nila ang talatang ito. Si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Sino man na hindi makaparoroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Ang tanong po dito paano po ba natin magiging daan ang Panginoong Kristo upang tayo ay makaparoon sa Ama? Dapat po ay manahan tayo sa katotohanan, sapagkat ang katotohanan lamang po ang makapagliligtas, ang makapagpapabanal sa atin. Ayon nga po sa 2 Juan talatang 9, sino mang nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos. So ano po yung dapat nating gawin upang tayo ay manatili sa katotohanan? Manatili po tayo sa salita ng Panginoon Kristo. Sabi po niya dito sabi niya, manatili sa kanyang salita. Ano po? Kasi yun po talaga yung katotohanan Ano po? Sabi rito, sa Juan 15 talatang 4. Ayan po. Sabi po kasi ng Panginoon Kristo, pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo'y katotohanan. Ano po ba yung katotohanan? Sabi ng Panginoon Kristo, ako ang daan, ang katotohanan at buhay. Ngayon, sinasabi nitong mga iba na si Jesus ay tao. Tao lang. Wala talagang pinanggalingan na kung ano man si Kristo. Malinaw po ang ating nababasa, si Kristo. Ang sabi ng Panginoon Kristo, ang magpapabanal sa iyo, ang magpapabanal sa atin, ang salita ng Diyos na katotohanan. Sino ba yung salita ng Diyos na katotohanan? Sabi ng Panginoon Kristo, ako ang daan, ang katotohanan at buhay. Walang makaparoroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko, sabi ng Panginoon Kristo. Ngayon, ang sabi nga ng Panginoon Kristo, ang sabi ng aral ng mga apostol, ang sabi doon sa 2 Juan, ang sino mang nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Ang nananahan sa aral ay kinaroroonan ng Ama at gayon din ng Anak. Kaya nararapat po na ang tao upang manatili sa katotohanan ay dapat manahan sa aral ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay katotohanan. Pag yung pagpapastora ang ipinuturo mo sa tao, yung ipinangangaral mo, pagpapastora, panghihingi ng pera sa kalsada, sa mga bus, sa mga palengke, katotohanan po ba yan? Katotohanan po ba yung aral na yan? Yung church mo, tawagin mong remnant, katotohanan po ba yan? Ang sabi ng Panginoon Kristo dito sa Juan Kapitulo 15 talatang 4, ang sabi po niya, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo, gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili, maliban na nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. Ayan. Anong sabi ng Panginoon Kristo? Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo.
Ayun. Pag pala ang tao na natili sa aral ni Kristo, si Kristo ang sabi niya, ako man ay sa inyo. Ha? Gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili, maliban na nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, ay siya'y matatapong katulad ng sanga at matutuyo at mga titipunin at mga ihahagis sa apoy at mga susunog. Yan po ang sabi ng Panginoon Kristo. Ang sino mang tao na nananatili kay Kristo, ang sabi ng Panginoon Kristo, ako'y sa inyo. Ngunit kung hindi ka mananatili kay Kristo sa kanyang aral, sa kanyang salita, gaya ka ng sanga na pinutol at matatapong, katulad ng sanga at matutuyo at mga titipunin at mga ihahagis sa apoy at mga susunog. Malinaw po ang nakasulat. Kaya yung mga aral po na hindi ayon sa banal na kasulatan, mga hinakahakan turo, hindi po yan makapagliligtas, mga kababayan. Kaya tayo po ay manatili kay Kristo, sapagkat kay Kristo lamang po natin matatagpuan ang tunay na kaligtasan, sapagkat siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Kaya ang salita ng Diyos ay katotohanan, at ang katotohanan ito ay ipinahayag ng ating Panginoon Kristo. Ako ang daan, ang katotohanan at buhay. Kaya dito po, manatili tayo kay Kristo at sa kanyang salita, sapagkat ang hindi manatili sa kanyang salita ay hindi kay Kristo. Ang hindi mananatili sa kanyang aral ay hindi sa kanya. So God bless po, mga kapatid. Yun po, pinakamaganda. Manatili po sa katotohanan. Kailan doon po yung kaligtasan po sa salita po ng Panginoon na katotohanan. Ang ibig po ng Diyos na yung binasa ko pumapanina na ang lahat po ng mga tao, lahat po ay maligtas at makaalam po ng katotohanan. Kaya lang po, marami po hindi po nakikinig sa salita ng Diyos. Paano po makakaalam ng katotohanan? Yung iba naman po, nakikinig, tapos napakinggan po yung iba, iba naman binabago yung salita po ng Diyos, hindi na po katotohanan. Kasi mamalingan na po yung itinuturo ng iba. Kaya po marami po naliligaw, marami po naladayat, na marami po napapahamak. Marami po. Kaya ang sabi, mga ingat kayo, huwag kayong padaya. Ano po, napakalinaw po, mag-ingat at huwag kayong padaya. Dito po sa aklat po na nangangaral sa Ecclesiastes po, sa kabanatang 12, sa talatang 8 po, may binabanggit po rito na ang sabi po rito, walang kabuluhan ng mga walang kabuluhan. Sabi ng mga ngaral, lahat ay walang kabuluhan. Walang kabuluhan, lahat walang kabuluhan. Kasi po, lahat po mga nakikita po natin, ay mawawala po lahat yan. Ano po, kayamanan, mga ari-arihan na pinupundar po ng marami. Mawawala po lahat. Kaya sabi po ng mga ngaral, walang kabuluhan. Na mga walang kabuluhan, sabi ng mga ngaral, lahat ay walang kabuluhan. At bukod dito sa pagkat ang mga ngaral ay pantas, ay nagpatuloy siya ng pagtuturo ng kaalaman sa bayan. Oo, siya'y nag-aral at tumiyasat at umayos ng maraming kaligtaan. Umanap ang mga ngaral na mga nakalulugod na salita na nasusulat ng mga salita ng katotohanan. Tingnan niyo po yung mga ngaral po. Yung nangangaral po na yung galing po sa Diyos na pastor. Ano po? Nangangaral po. Siya po yung mga
ang mga ngaral na mga nakalulugod na salita ng, at nang nasusulat ng mga tuwid ng mga salita ng katotohanan. Ano po? Kailangan po talagang mga ngaral po talagang po dapat ang salita dapat nakasulat. Ano po? Ang sabi nasusulat ng mga tuwid ng mga salita ng katotohanan. Ito po yung mga ngaral po galing po sa Panginoon. Ito po yung pantas. Ang mga salita ng pantas ay gaya ng mga tulis, gaya ng mga papo na nakakapit sa mga puti, ang mga salita ng mga pangulo, ng mga kapulungan na nagbigay mula sa isang katotohanan. Kaya nga doon po sa aklat po ng Jeremias, sabi po doon sa Kabanatang 3, talatang 15, ito po ay may binabanggit na patungkol po doon sa pastor. Sabi po dito sa aklat po ng Jeremias, Kabanatang 3, talatang 15. Ang sabi po rito, at bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban, nakakandili sa inyo ng kaalaman at kaalaman po. Sabi po rito ng Panginoon, yan po yung magbibigay ng mga pastor. Ano po, yung Panginoon po magbibigay ng mga pastor na ayon po sa kanyang kalooban, nakakandili po na magpapakain ng kaalaman at unawa. Kaya kailangan po, pastor po, nangangaral po, galing po sa Panginoon. Kaya hindi na po ang ating Paso Kristo po siya po yung mabuting pastor. Kaya nawa po tayo po patuloy po na magsuri. Mag-ingat po tayo. Minsan lang po yung kaligtasan po. Kapag nagkamali po tayo, tayo po yung mapapahamak. Tayo po yung parurusahan. Kaya naway mahabang at maawang sa maraming mga tao. Lalo na po sa mga nagtuturo po ng mga kamatuyan po sa tao sa katotohanan. Sapagkat ang mangangaral ay pantas, ay nagpatuloy siya ng pagtuturo ng kaalaman sa bayan. Buo siya nag-aral at sumiyasa at tumayos na maraming kawikaan. Pumanap ang nangangaral ng mga nakalulugod ng salita ng nasusulat ng matuwid ng mga salita ng katotohanan. Tingnan niyo po yung nangangaral po. Pumanap po siya nasusulat ng matuwid ng mga salita ng katotohanan. Yun po yung tunay po na pastor. Yung nangangaral po. Ito po ay naghahanap po. Nahanap niyo po yung mga nakalulugod na salita na nasusulat na matuwid ang mga salita ng katotohanan. Kaya dito po yun, malalaman po na yung upang mangangaral po ay talaga po ba na yung itinuturo niya po ay katotohanan na nakalagay po na nakasulat po sa mga nakasulat. Kaya ang sabi nga po, sabi po ito sa aklat po na Jeremias, bibigyan ko kayo ng mga pastor na ayon sa aking kalooban, nakakandili sa inyo ng unang kaalaman. Kaya yun po yung alagaan po na sa akin. At ang maging maingat po siya. Po, sa kanya po pinakikinggan na mga magay dapat po maging mapagpantay po. Salamat. Yun nga po mga kababayan, ano po, natunay nga po na ang sabi dun sa binasa natin kapatid na yung ayon nga po sa katotohanan. Kasi nga po kanina pa po natin binabasa yung ayon, ang sabi nga doon sa binasa natin kapatid sa unang Timoteo 2, ano po, na ang nais ng Diyos lahat ng tao ay maligtas at mga kaalam ng katotohanan. Ngunit nga po ang nakakalungkot, marami po kasing mga nagliligaw na mga mangangaral na mga ang layunin lang ay para sa kanilang sarili, para sila ay magkapera, para sila ay magsiyaman. Kaya wala po talagang malasakit na ayon sa katotohanan. Kasi ang sabi ng Panginoon Kristo na ang makapagpapabanal sa tao sa Juan 17 talatang 17 ay yung salita ng Diyos na katotohanan. Kaya yung mangangaral ayon sa Ecclesiastes na binasa rin po natin kapatid sa Kapitulo 12 talatang 9 na
sumiyasat ang mangangaral. At sumiyasat siya ng mga aral ng katotohanan. Kaya yung mangangaral na totoo, yung mangangaral ng Diyos ay ang ipinahayag po niyan katotohanan. Katotohanan. Humanap ang mangangaral ng mga nakalulugod na salita na nakasulat na mga salita ng katotohanan. Ibig sabihin, nakasulat po ang talagang hinahanap. Hindi po galing sa kanyang imagination, ano po yung nag-i-imagine siya na ito ang ibig sabihin ng talatang ito hanggang sa humaka ng humaka, magsalita ng magsalita. Aangkinin na siya na yung sugo, siya yung anghel. Ang Panginoong Kristo ay tao, siya ay anghel. Yan yung mga ngaral na mga bulaan, ano po. Samantalang ang sabi ng Panginoong Kristo na manatili kayo sa aking salita, sapagkat ang hindi manatili ay gaya ng sanga na natatapon, natutuyo at titipunin at ihahagi sa apoy at masusunog. Kaya wala po tayong ibang dapat na panahanan kundi ang aral ng Panginoong Kristo. Puntahan po muna natin itong ikalawang Juan na binanggit po natin kanina, ano po, dito sa talatang 9. Ang sabi rito, sa talatang 8 po muna, may nakalagay dito Mag-ingat kayo sa inyong sarili upang huwag ninyong iwala ang mga bagay na aming pinagpagalan, hindi upang tanggapin ninyo ang isang lubos na kagantihan. Ang sino mang nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Ang nananahan sa aral ay kinaroroonan ng Ama at gayon din ng Anak. Ayan. Paano po maliligtas yung wala si Kristo sa kanya? Paano maliligtas yung wala yung Ama sa kanya? Kasi kung wala yung Anak sa kanya, wala rin po yung Ama. Bakit? Sapagkat sabi nga po ng Panginoong Kristo, pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo, katotohanan. Sa Juan 14:6, sinabi niya, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Sino man ay hindi makaparoroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. Ngayon, kung ang aral po natin ay hindi ayon kay Kristo, ay hindi po tayo makakaparoon sa Ama. Dahil nagtuturo ka ng hindi ayon sa aral ng Panginoong Kristo. Marami po kasi mga bulaang mga ngaral talaga na lilinlangin ka sa pamamagitan ng kanilang mga maiinam na talumpati. Idadaan kanila sa nagpipray muna sila sa publiko, sa harap ng telebisyon, ano po, habang maraming nanonood sa kanila, nagpipray sila. Ngunit ang aral na inihahayag ay kasinungalingan naman, hindi po ayon kay Kristo. Wala pong kaligtasan doon, mga kapatid. Kasi ang kaligtasan ay nandoon sa katotohanan. Kaya lang sabi ng Panginoon Kristo, manatili kayo sa akin gaya ng sanga. Ayan. Balikan po natin yung Kapitulo 15, talatang 4. Ano po? Nasabi rito, kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili, maliban na nakakabit sa puno. Gayon din naman kayo, maliban na kayo'y manatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang magbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, ay wala kayong magagawa. Tingnan niyo po. Wala po palang magagawa ang sino mang tao na hiwalay kay Kristo. Marami po kasing tao, kaya malalakas ang loob kasi yumayaman sila sa pamamagitan ng paggamit ng pangalan ng Panginoon Kristo. Nakapagtatayo sila ng maraming building, mga eskwelahan, nakapamili ng mga lupain, mga ari-arian kung saan-saan.
Nakapaglagak ng maraming pera sa bangko, kaya ang lalakas ng loob na panindigan yung kanilang aral na kasinungalingan. Tayo naman pong mga tao na nakikinig, makinig po tayo ng maayos. Ano po? Dahil ang sabi po ng Panginoon Kristo, yung sabi niya, ingatan ninyo kung ano ang inyong pinakihinggan. Ano po? Ng Marcos, Marcos 4:24. Ang sabi rito, at sinabi niya sa kanila, ingatan ninyo kung ano ang inyong pinakikinggan. Sa panukat na inyong sinusukat ay kayo'y susukatin, at higit pa ang sa inyong ibibigay. Ayan. Kaya dapat po talaga tayo naging maingat sa ating pakikinig. Paano po pakikinig? Dapat po ang ating pakikinggan salita ng Diyos. Kaya nga maingat sa pakikinig. Kasi marami pong mga bulaan, marami pong mga sinungaling na mga ngaral na maaring magligaw sa atin. Kaya nga sabi ng Panginoon Kristo sa Marcos, sa Lucas 11, talatang 28. Ganito po ang nakasulat. Ang sabi ng Panginoon Kristo, datapwat sinabi niya, oo, bagkus na lalong mapapalad ang nangakikinig ng salita ng Diyos at ito'y ginaganap. Ayan. Kaya nga ang sabi kanina sa binasa natin, ingatan ninyo kung ano ang inyong pinakikinggan. Dahil ang nakikinig sa salita ng Diyos ay mapalad. Ngayon, kung tanggap lang tayo ng tanggap sa ating mga pinakikinggan, kahit na hindi na tama, basta't binanggit ang pangalan ng Diyos, okay ka na. Hindi po lahat ng nagbabanggit ng pangalan ni Kristo ay katotohanan ang dala. Kasi ang sabi po ng Panginoon Kristo, maraming magsisiparito na mga bulaang Kristo. Marami po. Ibig sabihin ng marami, mayroon pong tunay. Kaya lang marami pong bulaan. Ano po? Kaya nga po ang sabi ng Panginoon Kristo, ingatan ninyo kung ano ang inyong pinakikinggan. Sa mga nagtuturo, sa mga nangangaral, na ang sabi ng aklat ng Ecclesiastes, na humanap ang mga ngaral ng mga nakalulugod na salita, na mga nakasulat na mga salita ng katotohanan. Nakasulat, hindi po galing sa bibig ng pastor. Babasa ng isang talata, sabay hanap ng mga ibang basihan, dictionary, kung ano-ano, history, lamsa version, kung ano-ano mga aklat na pinagbabasihan para sa kanilang sariling aral. Hindi ayon sa buong katotohanan. Kaya nga sabi ng Panginoon Kristo sa Juan 8:31 na sa mga Hudyong nagsisampalataya sa Kanya, ang sabi ng Panginoon Kristo, kung kayo'y magsipanatili sa aking salita, tunay nga kayong mga alagad. At inyong makikilala ang katotohanan, at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Katotohanan po ang makapagliligtas sa atin. Katotohanan po ang makapagpapabanal sa atin. Katotohanan din po ang makapagpapalaya sa atin. At katotohanan din po ang daan patungo sa Ama. Kaya manatili tayo sa katotohanan upang tayo maging malaya. Upang tayo makaparoon sa Ama, manatili tayo sa katotohanan. Sa tunay na katotohanan, sa daan patungo sa Ama. Walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. God bless po sa inyong lahat, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Kung mapapansin po natin, kung tayo po yung nagpapakikinig po na salita po ng Panginoon, yung mga mangangaral po, yung mga lingkod po ng Panginoon, maingat po sila pagdating po sa aral. Yung po ay sinabihan po ng ating Peso Kristo sa Mateo na gawing alagad ang lahat ng mga bansa, na ituruan po yung mga bagay na inutos sa kanila. Kaya dapat po na maging maingat. Dito nga po sa ikalawang
Korinto, Kabanatang 4, Katalatang 4 po. Sabi po rito, talatang 1 po, na 2 Korinto, Kabanatang 4. At sabi po rito, kaya nga pagkakaroon namin ng ministeryo dito ayon sa aming tinanggap na kaawa na hindi kami nangihina. Bagkus tinanggihan namin ang mga kayahiyang bagay na nakatatago na hindi kami nagsisilakad sa katusuhan. Nagsisigamit man na may kaya ng mga salita ng Diyos, kundi sa pagpapahayag ng katotohanan ay ipinagtatagubilin ang aming sarili sa bawat hindi ng mga tao sa harapan ng Diyos. Tignan niyo po, no? Sabi po ni Apostol Pablo dun sa mga taga-Korinto, no? Na sila po ay hindi nagsisigamit ng may daya ng mga salita ng Diyos. Hindi ginagamit yung salita po ng Diyos na may daya. Anong ginagawa po nila? Hindi sa pagpapahayag ng katotohanan. So, tingnan niyo po, no? Kundi sa pagpapahayag ng katotohanan ay ipinagtatagubilan ng aming sarili sa bawat buti ng mga tao sa harapan ng Diyos po. Kaya dito po yung mapapansin po natin po, sila Apostol Pablo. Kanya pong sinasabi na po, pinaalalahanan po yung ibang mananampalataya. Sabi, hindi kami nagsisilakad sa katusuhan, nagsisigamit na ng may daya ng mga salita ng Diyos. Hindi po ginagamit ng salita ng Diyos na may daya, kundi sa pagpapahayag ng katotohanan. Kapag po pinapahayag po yung katotohanan na salita po ng Diyos. Yung banal na salita. At dito po sa aklat po ng Timos, Kabanatang 2, talatang 7, meron din pong binabanggit dito. Sabi po rito, sa lahat ng mga bagay ay magpakilala kang ikaw ay isang uliran sa mabubuting gawa at sa iyong aral ay ipakilala mo ang walang kamalian at kahusayan. Pangungusap na magaling na di mahatulan upang silang nasa kabilang panig ay mahiya ng walang anumang masamang masabi tungkol sa akin. O, tingnan niyo po, no? Sabi po kay Tito, na sabi po sa kanya, sa lahat ng mga bagay, magpakilala kang ikaw ay isang uliran. Uliran saan? Sa mabubuting gawa. Kailangan po maging uliran sa mabubuting gawa. At sa iyong aral, tignan niyo po yung aral, ang ipakilala mo ang walang kamalian, ang kahusayan. Pakilala mo yung aral na walang kamalian, ang kahusayan. Pangungusap na magaling na di maatulan upang silang na nasa kabilang panig ay mahiya na walang anumang masamang masabi tungkol sa akin. Kaya dito po, kung talaga po ang tao po ay maging maingat po na pagsuri. Maingat po siya sa pakikinig. Talaga sinusuri niya po yung mga nagtutunggap na mga alam naman po ng Diyos ang ating mga iniisip at ang ating puso. Kaya nawa po na maging maingat po. Lalo na po yung mga nagpapakilala ng Diyos. Suriin po natin ang pasiya sa ating lahat na kung ano po yung mabuti, ang hawakan po natin. Yung masama, itawag po natin kung ano po masama. Kaya salamat sa inyo. Salamat po yung mga Yun nga po mga kapatid, na sa patuloy nating pinag-aaralan na dapat po talaga na tayo manatili sa salita ng Panginoong Kristo. Ano po, nakagaya ng binasa natin kapatid sa doon sa Tito, ano po, na ipakilala mo na yung pagsalit sa pananalita na ayon sa katotohanan. Ano po,
Hindi po kasi maaari talaga na ang aral basta-basta na lang ipahayag mo. Kahit ano na lang, basta ang mahalaga binanggit mo ang pangalan ng Diyos. Hindi po maaaring magsalita ka na magsalita na binanggit mo nga ang pangalan ng Diyos pero kasinungalingan naman yung lumabas sa bibig mo. Di po ba? Kaya hindi po nararapat yun, mga kapatid. Dapat, kung aral ng Diyos, ang dala po natin ay dapat katotohanan. Pananalitang ayon sa katotohanan. Pananalitang galing sa katotohanan ayon sa salita ni Kristo. Kaya nga po, ang sabi ng Panginoon Kristo dito sa Juan, na mayroon po talaga siyang ipapadala sa atin na gagabay sa atin. Kaya hindi po tayo kailangan na magpatuloy sa kasinungalingan. Kasi mayroon po tayong gumagabay sa atin sa katotohanan. Ngayon, mayroon naman po mga nangangaral na ang itinuturo ay kasinungalingan sapagkat wala po silang gabay ng banal na espiritu. Sila po'y umaasa sa kanilang karunungan. Marami po kasing pastor, mga ministro na nakapag-aral sa Bible School, nagmamalaki, nagyayabang. Hindi po dyan nakukuha ang katotohanan sa Bible School. Ang katotohanan po, mga kababayan, ay tinatanggap po, hindi galing sa Bible School. Saan po ba natin tinatanggap yung katotohanan? Mga kababayan, basahin po natin ang Juan sa talatang 13. Gayunmay kung siya ang espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Yan. Pag ang aral ay katotohanan, malinaw po na yun ay pahayag galing sa katotohanan. Ano po yung katotohanan na nagpahayag? Ang espiritu ng katotohanan. Sapagkat hindi siya magsasalita na mula sa kanyang sarili. Kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain at kanyang ipahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. Ayan. Kaya nga po, ang tunay na kapahayagan at katotohanan ay galing po sa banal na espiritu. Ano pong ipahayag? Ay di yung katotohanan. Lalong-lalo na po sa atin na mga tumanggap ng ayon sa nasusulat. Tayo'y may mga pinagbabasihan na mga nasusulat. At sinabi po yan ni Apostol Pablo na wala kaming ibang isinulat sa inyo. Wala kaming ibang sinulat. Basahin po muna natin yun sa Korinto, sa Korinto 1:13. Sabi rito, sapagkat hindi namin kayo sinusulatan ng ibang mga bagay, maliban na sa inyong binabasa o kinikilala at umaasa ako na inyong kikilalanin hanggang sa katapusan. Yan po ang malinaw, mga kapatid. Yung pahayag ng banal na espiritu ay isinulat na po. Isinulat na ng mga apostol at tayo po ay babasahin na lamang po natin at kikilalanin hanggang katapusan. Kaya muli po, mga kababayan, ang amin pong panghihikayat sa bawat tao, manahan po tayo sa katotohanan. Manatili po tayo sa katotohanan. Ano po ba yung katotohanan na ating pananatilihan? Ang salita ng Diyos ay katotohanan. Kaya ang sabi, ang nais ng Diyos ay ang lahat ng tayo maligtas at makaalam ng katotohanan. Ano po ulit yung katotohanan upang ang tayo maligtas? Wala pong iba kundi ang sa kanyang salita, ang salita ng Diyos na katotohanan. Yan po ang makapagliligtas sa atin. Sapagkat ang salita ng Diyos ay sinugo niya sa sanlibutan upang tayo ay iligtas sa ating mga kasalanan. Tayo tubusin sa ating mga kasalanan. Ang ating pong gagawin ay sumampalataya sa Kanya sapagkat Siya ang ating pag-asa at buhay na walang hanggan.
God bless po sa inyong lahat mga kapatid. Yun nga po, salamat sa Panginoon. Maganda po na talaga ating panghawakan yung salita po na Diyos na katotohanan. Yung nga po yung pinasa ko po na kanina napakalaga po yung manalangin. Magpakumbaba po tayo. Lumapit po tayo sa Diyos. Magpagabay po tayo. At ito po sa aklat po ng Marcos, kabanatang 14, talatang 38. Ang sabi naman po rito, kayo yung mga puyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang Espiritu sa katotohanan ay may ibig na dapat mahina ang laman. So, brother Robin, mahina po talaga yung laman. So, kaya yung tao po, minsan po, nakakatuwa ng kamahinan. Kasi nga po, mahina po yung laman. Kaya ang sabi ko dito sa binata po, manalangin, upang huwag magsipasok sa tukso. Pagkat ang Espiritu ng katotohanan ay may ibig na mahina. Kaya nga po patuloy po tayo magpasakop tayo. Tayo po'y magtiwala sa Diyos. Kaya sa ito po lahat ng mga nakiling ng mga mga po ay kabayan po tayo, tulungan po tayo. Layo po tayo sa lahat ng mga. Unless po sa bawat isa. Gagalayman. Pumuli si Brother Rolly na patuloy na naghihikayat sa bawat isa, bawat tao, sa mga nakikinig na patuloy po tayong magsiyasat ng buong katotohanan. Sapagkat ang katotohanan po ang makapagliligtas sa atin. Ang katotohanan po ang makapagpapabanal sa atin. Ang katotohanan po ang ating daan patungo sa Ama. At ang katotohanan po ang makapagpapalaya sa atin. Walang iba po kundi ang ating Panginoon Kristo. Siyang daan, katotohanan at buhay. Dapat natin siyang makilala ng lubusan. Sino ba siya? Sino ang Panginoon Kristo? Siya ang katotohanan at buhay. Ako po muli si Brother Rolly. God bless po sa inyong lahat. Naway patuloy tayong ingatan ng Diyos at ilayo sa lahat ng masama. Ang ating mga sambahayan at saan man tayo naroon, saan man tayo paroroon, nawa po ingatan tayo ng Panginoon. God bless po sa inyong lahat mga kapatid.